Yo, what's up guys? We have some free agency news and umpisahan natin sa New Orleans Pelicans. Dinecline nila ang team option nila para kay Kevon Looney para maging unrestricted free agent ito. Grabe no? Kinuha-kuha nila tas ganito. Umalis pa ng Warriors to kasi akala niya maganda yung opportunity sa team. Pero 21 games lang siya naglaro, binaon sa bench at nag-average ng 2.8 points at 5.6 rebounds per game kasi mas pinaboran nga yung rookie na si Derek Quinn tsaka yung mga young guys like si Misi. Kahit pa maganda yung resume niya, champion sa Warriors at alam kung ano yung kaya niyang ibigay sa team, pero wala na siya sa youth movement ng Pelicans. Kumbaga bad decision din na dun siya pumunta instead of sa mga contenders. Kung sa Knicks, mga ganyang team shop sumali, baka nagamit pa siya ng todo, lalo kapag playoffs. Ngayon, wala na. Yung Pelicans, puro bata na talaga yung priority. Pero, ayun, sayang yung 8 million per year na sahod niya doon. I don't know if meron pang team yung willing mag-offer ng same dyan or higit pa dyan sa open market ngayon. Mangyayari niyan is he will sign some veteran minimum deal sa ibang franchise upang patunayan ulit yung kanyang halaga. Kaya nga siya umalis ng Warriors before to have that bag. Kasi he deserve na mabayaran na hindi mangyayari sa Warriors kasi nga yung kanilang roster. Ngayon, libre na siyang pumili ng kahit anong team na gusto niya. Will he go back to the Warriors? Hindi pa natin alam kung tatagapin siya ulit ng dating kupunan. Best case scenario talaga is pumunta siya sa contender ulit to have value sa liga. Kayo ba? Saan kaya pwedeng pumunta si Kevon Looney ngayong summer? Next, mas lalong umiinit ang pangalan ni Jaylen Brown sa trade market kasi yung Pistons is nag-offer ng extension kay Jalen Duren. Tapos, hindi niya ito nagustuhan, which gets natin eh. Hindi naman siya nag-show up sa playoffs. So, bakit magre-risk yung Pistons ng isang dambuhalang long-term contract sa kanya, 'di ba? Kahit tayo din naman alam natin na business yung liga. Patunayan niya na muna yung kapag playoffs, yung laruan niya na halimaw kapag regular season, dun siya maghabol ng max. With that, pwedeng mag-reroute yung Pistons to get Jaylen Brown gamit ang isang sign-and-trade deal kapag official nang nagbukas ang free agency window. Kasi nagkaroon na ng matinding gap sa pagitan ng player at ng front office ng Detroit. Same din kay Jaylen Brown at ng Celtics front office. Kaya ito talaga yung may malaking chance na mangyari. So maraming question naman to para sa part ng Celtics kung papayag ba sila sa ganitong klaseng deal. Do they really want Duren sa current state nila ngayon? Probably yes, kasi kailangan nila ng interior protection, but definitely not on a high budget na hinihingi ng malaking cap percentage. Malaki kasi yung mawawalang scoring at secondary playmaking sa Boston kapag nawala si Brown sa kanila. Tsaka yun nga, yung playoff performance ni Duren ay talagang nakakabahala dahil nung nakatapat sina Jarrett Allen at Evan Mobley ay hindi na siya naging dominating center na nakita natin sa regular season. Pero as an NBA fan in general, parang ang ganda talaga nung magiging tambalan ni Cade Cunningham at Jaylen Brown sa Detroit. Ayan talaga yung need ng Pistons sa kanilang starting unit eh. Isa pang elite shot taker, tipong hindi si Cade palagi yung gagawa sa opensa at magbubuhat ng buong scoring load. Kung may ganyan silang klaseng superstar last season, baka sila pa yung pumasok sa Eastern Conference Finals. Kasi nakapag number 1 seed nga sila sa East eh. Yung playoff experience na lang talaga at isang willing shot taker, lalo na sa clutch moments yung kulang sa kanila. Pero ang gusto ng Celtics sa value ni Brown ay 4 na first round picks. Sa tingin ko ay masyadong mataas. Lugi na yung Pistons doon kung meron na nga Jalen Duren sa package eh. Kaya siguro yung pinaka-max na dyan, 2 first round picks para maging patas lang yung palitan. Next, konting kwento lang about kay Giannis Antetokounmpo at sa mga naging kaganapan sa kanyang pag-alis sa Milwaukee Bucks. So yung pinaka-start pala nung pagkawala ng gana niya sa Bucks at yung unti-unting pagkasira ng kanilang relasyon is nung isinama si Jrue Holiday sa trade package para makuha si Damian Lillard mula sa Portland. Ayun talaga yung bumasag sa culture at discipline ng franchise na matagal na nilang binuo. Si Jrue yung kasama nila sa championship run at nagsilbing leader sa locker room. Pero ayun pa ang pinakawalan at ipinamigay ng front office ng walang pakundangan. Though merong offensive firepower na dumating si Damian Lillard, ang defensive identity naman ng Bucks yung naglaho talaga nung nawala si Jrue Holiday sa kanilang perimeter rotation.
Hindi malilimutan ng mga fans ang mga pambihirang winning plays at steals na ginawa niya before kay Devin Booker sa finals na naghatid sa kanilang ng tagumpay. Yes, loyal kung loyal sana si Giannis na manatili sa maliit na market na Milwaukee. Pero ang Bucks mismo yung sumira ng samahan dahil matapos ang kanilang championship hindi man lang sila nagpalakas ng lineup o iangat yung kanilang depth chart. Naging kontento na yung management at para bang, sige, ox na, nanalo na tayo ng isa. Kaya naman, nabusog na sila agad sa tagumpay at hindi na inisip ang long-term future.